Agree naman ako eh. Malakas si Casimero at dati ko pa sinasabi, yung style ni Casimero, yung aatake kay Naoya Inoue, yan ang mga klase ng boksingero na makakatalo po kay Naoya Inoue. Hindi na bago yan. Kaya ako naniniwala talaga ako kung 100% si Casimero, kaya niyan talunin si Naoya Inoue or pwede. Pero sa ngayon, actually dalawa po eh. Mas imposible pa yata itong pangalawang pag-uusapan natin eh. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. So, nagte-trending ngayon itong at least sa boxing industry po no, itong kumbaga opinion ni Sir Nonoy Neri na ang posibleng makatalo kay Naoya Inoue itong si General Casimero. Matagal ko na naman sinabi yan eh. Pero ang hindi nila inaano ng ibang vlogger ito ay with tawag dito with the assumption na 100% po si Casimero. Yun ang actually problema. Nagagalit na ibang tao pag kuwari sabi ko si Casimero lang kayang manalo kay Naoya Inoue. Yun, okay na yun. Ayaw nila sabihin ko, paano kung si Casimero hindi nag-training, hindi 100%, at saka yung condition niya ngayon, yung condition niya sa last fight, nagagalit na yung mga tao. Yung mga iba po mga nagsasabi na iba yung sinasabi ko daw, mga sinungaling po yun. Huwag po kayong maniwala. Matagal na akong naniniwala na ang lasting style po na makakatalo kay Naoya Inoue, yung kagaya ng ginawa ni Nonito Donaire. Yun talagang nakikipagsabayan at talagang hindi takot no na masaktan. Si Casimero hindi takot yan. Alam natin na nakikipagsabay yung style niya ganun. And I think sa galing po ni Naoya Inoue makipag-boxing it's really hard pag ganun. Kailangan pinipressure to si Naoya Inoue. I've been always a believer of that. Now the bigger question is that will it ever happen? Yun ang problema ngayon, ano? Paulit-ulit na natin pinag-uusapan ito, but I think yung next fight ni General Casimero will be a crossroad. When I say crossroad, kailangan niyang ipanalo kasi pag hindi siya nanalo doon, maaaring mapunta siya sa pababa or mapunta siya kay Naoya Inoue. Pwede pa naman talaga. Pero yun ang biggest question. How is that even possible now? Now na ang daming nakapila, ang daming humaharang na sinasabi nila. So, again, don't get me wrong guys, marami kasing mga vloggers na nagsasalita na hindi daw ako naniniwala kay Casimero. Nakikriticize ko lang dahil naman totoo naman na hiningal naman talaga sa kanyang huling laban, which is the fact na hindi matanggap ng mga solid na fan na medyo unhealthy na ang kanilang paniniwala na hindi na naman talaga maganda pakinggan. Pero wag niyo pong ibahin yung aking opinion na hindi ako naniniwala na kayang manalo ni Casimero basta 100%. Pero ngayon, mahirapan na siya at this stage of Naoya Inoue. Kahit 100% itong si Casimero, medyo mahihirapan na siya. Dahil unang-una, prime si Inoue ang prime ngayon, siya hindi na siya prime. Although may lakas pa rin siya. I mean, just considering yung mga nakalaban niya na tinamaan din ng malakas na suntok, sina Oguni, si Nginang Itumba, still able to stand up, yun po isa sa basihan ko. Now, he has to be stronger than that. If not, then paktay talaga kay Naoya Inoue. Pero don't get me wrong pwedeng manalo. Kakalat na naman yung mga hater natin na inggit. Ako po yung number one na Casimero vlogger dito. Pero totoong Casimero vlogger. Yung totoo lang yung binabalita natin. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na naniniwala naman ako sa mga sinasabi ng mga trainers kasi sila po yung may mas alam. And we share the same opinion. Only if 100% talaga si Casimero. At kung same lang yung trainer niya or training niya, mahihirapan siya manalo. That's the real talk.